Magandang tanghali po mula sa DOST Pag-asa. Ito ang ating weather update patungkol sa dalawang bagyo na ating minomonitor. Yung una po ay si Bagyong Mirasol na sa kasalukuyan ay nasa vicinity ng Santiago Isabela. Naglandfall po ito kaninang 3:20 ng madaling araw dito sa Kasiguran, Aurora. At sa kasalukuyan, ito ay may taglay na lakas ng hangin malapit sa mata o sa sentro nitong bagyo na si Mirasol na 55 kilometers per hour at pagbugso o biglang lakas ng hangin sa paligid nitong bagyo na umaabot ng 90 kilometers per hour. Ito ay generally nag-move pa northwest, so babaybayin niya itong mga probinsya sa Cordillera Administrative Region at lalabas siya dito sa Ilocos Norte. Pero mamaya ay mas ipapakita natin yung forecast track natin patungkol dito kay Bagyong Mirasol. Dahil sa epekto nitong si Bagyong Mirasol, meron tayong mga nakataas na tropical cyclone signal number 1 na ipapakita din natin sa susunod. Bukod dito kay Bagyong Mirasol ay yung southwest monsoon ay nakakaapekto rin sa malaking bahagi ng ating bansa. Kasama dyan yung southern Luzon, itong Mimaropa, yung Bicol region, yung western Visayas, kasama yung Negros Island region, at yung western part ng Mindanao, particular na dito sa Zamboanga Peninsula. Also, kaninang alas 8 ng umaga, yung low pressure area na ating binomonitor na previously ay nagmula sa mga cloud clusters ay naging ganap na bagyo na. Sa kasalukuyan ay hindi pa natin ito binibigyan ng local name na eventually ay magiging Nando kasunod ni Mirasol, pero dahil wala pa siya sa Philippine Area of Responsibility, nananatili siyang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At mamaya ay magbibigay tayo ng oras para i-explain ano naman yung magiging track nitong paparating na bagyo. Ito yung forecast track ni Bagyong Mirasol. Sa kasalukuyan, ito ay nasa probinsya ng Isabela. At kung mapapansinin natin yung kanyang forecast track, babaybayin niya yung ilang probinsya sa Cordillera Administrative Region at lalabas siya dito sa Ilocos Norte mamayang gabi. At magpapatuloy pa yung kanyang paggalaw pa northwest in general. And by the way, ito ay mas lalakas pa pagdating niya dito sa Ilocos Norte. So from tropical depression, ito ay magde-develop pa into tropical storm. And then yung paggalaw niya na patuloy pa palayo sa ating bansa ay bali Thursday ng afternoon or umaga, 8 a.m. ng bukas ay nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility at magpapatuloy siya pa northwest papunta sa southern portion ng China. Also, gusto rin natin na i-emphasize na yung mga dala nito na pag-ulan at lakas ng hangin. Unahin natin yung mga nakataas sa signal number 1. Itong signal number 1, ang kanyang idinudulot ay 39 to 61 kilometers per hour na lakas ng hangin. Ibig sabihin ay posibleng maapektuhan kung tayo ay may mga lona o tent na nakalatag na posibleng tangayin sa ganong kalakas na hangin, ay ina-advise natin na ibaba muna natin ito para maiwasan natin yung further damages sa ating mga properties. So nakataas sa signal number 1 itong probinsya ng Batanes, yung Babuyan Islands, and Cagayan. Yung Babuyan Islands po ay part ng Cagayan, and then yung Ilocos Norte, Apayao, Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Mountain Province, La Union, Ifugao, Isabela, Nueva Vizcaya, Benguet, northeastern part ng Pangasinan, and northeastern portion ng Nueva Ecija, northern and Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Ang ibig sabihin naman kapag 50 to 100 ay posible yung mga flash floods or yung mga localized floodings. So natapos na natin yung epekto nitong si Mirasol in terms of winds at in terms of rainfall. Ngayon naman, bukod dun sa epekto nitong si Mirasol, yung hanging habagat ay meron ding kaakibat na lakas ng hangin. Ito naman ay yung mga pagbugso. Ibig sabihin, panandali ang malalakas na hangin na posibleng umabot ng 88 kilometers per hour. Ngayong araw ay posibleng makaranas ng mga pagbugso ng hangin. Yung ating mga kababayan dito sa southern portion ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Panay Island, Guimaras, and Negros Occidental. Bukas naman ay magpapatuloy yung epekto ng hanging habagat at posibleng makaranas ng mga pagbugso ng hangin ng ating mga kababayan dito sa Metro Manila, Isabela, Cagayan including o kasama yung Babuyan Islands, Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Quezon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Romblon, Panay Island at Guimaras. At sa Friday naman,
Posible pa rin na makaranas ng mga pagbugso ng hangin yung ating mga kababayan dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, and Bataan. Again, ito po ay associated sa hanging habagat. Ito po yung ng umaga ay mas magde-develop pa ito sa isang mas malakas na kategory ng bagyo. From tropical depression, ito ay magiging tropical storm. And then habang nagmumove siya pa northwest, ito ay magde-develop din by Saturday. Sa weekends po, Saturday ng umaga, ito ay mas lalakas pa. At ito ay magiging severe tropical storm. At habang papalapit ito sa ating bansa, mas magde-develop pa ito sa mas malakas pa into typhoon category. At kapag typhoon category po, ang kaakibat niyan ay signal number 4. Ibig sabihin, posible na makaranas tayo ng 118 kilometers per hour hanggang 184 kilometers per hour. So may kalakasan po yung hangin na yan, pero ang maaapektuhan niyan mainly ay yung extreme northern part ng Luzon, kasama yung Batanes, Babuyan Islands, and posible moisture o yung water vapor na kaakibat or associated dito sa hanging habagat. Ibig sabihin, mas makakaranas tayo ng mga pag-ulan lalo na sa western part ng ating bansa at kasama po dito yung Metro Manila. Also, gusto din po natin na i-inform yung ating mga kababayan lalo na sa nakatira dito sa mga mountainous areas na makaapekto lalo na sa western part nitong Cordillera Mountains, and of course yung mga kababayan natin na nakatira sa western coast ng Pilipinas lalo na sa western coast ng Luzon. Ang ating pong susunod na advisory ay ilalabas, or tropical cyclone advisory and bulletin ay ilalabas natin mamayang 2 p.m. at yung susunod natin na press briefing or live weather update ay